Hello, Grace at Kapayapaan. Magandang umaga sa lahat. Ako si Apostol Miguel Anjos mula sa Cristo Vivo Evangelical Church sa Rio de Janeiro. Marahil sa kabilang panig, maraming tao ang may napakahusay na organisadong buhay. Ang iyong buhay sa pananalapi ay mapayapa, ang iyong buhay pamilya ay umuunlad, at ang iyong mga proyekto at mga plano ay lahat ng isang matunog na tagumpay. Salamat sa Diyos para diyan, pero gusto ko, bilang propeta ng Diyos, maghasik ng mga binhi ng buhay at pag-asa sa buhay ng mga nagsasabing, Apostol, hindi maganda ang takbo para sa akin. Ipagpaumanhin ang ekspresyon, ngunit tulad ng naririnig ko mula sa maraming tao, ako ay nasa ilalim ng isang butas, sa ilalim ng isang balon. Nagkamali ako ng mga desisyon, hindi ako humingi ng gabay sa Diyos, gumawa ako ng mga hakbang na hindi ko dapat ginawa. Nasali ako sa mga sitwasyong hindi dapat, nakipag-partner ako sa mga taong hindi karapat-dapat. In short, kailangan ko ng bago sa buhay ko. At yun mismo ang naparito ako para kausapin ka. Bagong simula. Ang buong kwento ng mga bagong simula ay isang bagay na itinatag ng Diyos sa buhay ng mga nakikinig sa Kanya. Sinabi ni Propeta Jeremias na ang pinakamagandang kaluwalhatian, ang pinakadakilang kaluwalhatian na maaaring taglayin ng isang tao ay ang malaman kung sino siya, kung sino ang Diyos, at higit sa lahat, ang malaman kung ano ang kanyang sinasabi sa kanyang salita. Kaya mangyaring makinig. Ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo, ang Panginoong Diyos ay dalubhasa sa mga bagong simula sa buhay. Sinasabi ko ito sa iyo dahil nakatayo ka sa harap ng isang lalaki na sa kasaganaan ng kanyang kabataan ay naputol ang kanyang mga pangarap sa isang aksidente sa army sa Africa, Angola, oras sa ospital, ICU, mga operasyon, necrotic body, buto, tissue, halos maputol ang isang binti. At nakilala ko siya sa isang sickbed, o sa halip upang itama ang aking sarili, ipinahayag niya ang kanyang sarili sa akin, ipinakilala niya ang kanyang sarili. Ito ay tumutukoy sa soberanya at mga disenyo ng Diyos. Kaya kahit na pagkatapos ng mga pag-urong sa buhay, nag-aalok ito sa amin ng isang bagong pagkakataon na mamuhay ng lubusan. Ito ang mga plano, layunin at disenyo ng Diyos. Kaya naisip mo na bang mabura ang isang bagay sa iyong buhay at magsimulang muli? Ang banal na Espiritu ay nagsasalita sa iyo. Ilang tao ang nagdadala ng pasanin, bigat ng kanilang nakaraan dahil sa maling pagpili, dahil sa mga pangarap na nabigo. Ngunit ang mensahe ngayon ay napakalinaw. Kay Kristo at kay Kristo Jesus, maaari kang magkaroon ng isang bagong simula sa buhay. Dahil ang Diyos ng mga bagong simula. Narito ang aking halimbawa. Siya ay isang Diyos ng mga bagong simula, ng mga bagong landas, dahil ang mga nilakaran mo ng wala, siya ay humantong sa iyo sa pagkabigo o kapahamakan ng buhay. Alam mo kung ano? Hindi ka binitawan ng Diyos. Sa makatuwid, inilagay ka niya ngayon sa harap ng isang pastor, isang mangangaral, isang propeta ng Diyos na darating upang sabihin sa iyo, hindi mahalaga kung saan ka tumigil, hindi mahalaga. Sa Diyos, ang bawat pagtatapos ay maaaring maging isang bagong simula. Sasabihin ko sa iyo, ang isang bagong simula ay posible para sa isang taong nabigo. Bakit? Sapagkat pinatutunayan ito ng salita ng Diyos. Ang propetang si Isaias, ang pinakadakilang propeta ng lumang tipan, ay nagsabi sa Kabanata 43, mga bersikulo 18 at 19, huwag mong alalahanin ang mga dating bagay o isaalang-alang ang mga bagay ng una. Kaya nakikita mo, ang unang hakbang patungo sa isang bagong simula sa buhay, ay eksakto kung ano ang sinabi niya, huwag alalahanin ang mga bagay ng nakaraan. Kapag na-stuck ako sa past ko, ayoko. Pag-unlad,
Kapag natigil ako sa isang bagay na mali, pagkakamali, pagkahulog, pagkabigo at hindi ko pinapayagan ang aking sarili na tingnan ang aking buhay ng may mga bagong pananaw, ako ay magiging isang ganap na kabiguan. Pagkatapos ay sinabi niya, huwag mong alalahanin ang mga dating bagay o isaalang-alang ang mga bagay ng nakaraan. Narito, ako ay gumagawa ng isang bagong bagay. Ito ay lumalabas sa pamamagitan ng isang programa sa telebisyon. Ito ay lumalabas. Hindi mo ba ito napapansin? Narito, gagawa ako ng daan sa ilang. Gagawa ako ng daan sa disyerto. Gagawa ako ng mga ilog sa ilang. Tingnan ang salitang ito, ang pag-asa na ito, ang hindi ka panipaniwala, kamanghamanghang, kahangahangang, balsamo na dinadala ng Espiritu ng Diyos upang salubungin tayo ngayon. Sinabi ng Panginoon, sa disyerto, gumagawa ako ng paraan. Ibig sabihin ang taong iyon na ganap na nalilito at nagkakamali. Si Satanas ay hinampas, siya ay nasa ilalim ng puot ng Diyos, sa ilalim ng paghatol, siya ay parang sirang sisidlan. Dumating ang salita ng Panginoon at nagsasabi, narito, may daan sa ilang. Marahil ay sinasabi mo, Michelangelo, nabubuhay ako ng eksakto tulad nito para akong nasa disyerto. Hindi pa ako nakaranas ng isang oasis sa aking buhay. Gaya ng sinabi ni Job, ang mga araw ay parang koridor. Hindi dumating sa buhay ko ang mabilis at masaya. May mga taong nagsasabi nito, ang kaligayahan ay hindi kailanman dumating sa aking buhay. Hindi ako nagkaroon ng isang sandali kung saan sinabi ko, wow, ako ay natupad, ako ay payapa sa aking sarili, ako ay payapa sa iba. Pagkatapos ay lumapit siya at sinabi, tingnan mo, may darating na bago, huwag kang kumapit sa iyong nakaraan, huwag mong alalahanin ang mga bagay ng nakaraan dahil gagawa ako ng daan sa disyerto at mga ilog sa ilang. Ang ibig sabihin nito ay tiwangwang, tuyo, walang buhay, tuyo, sabi niya, maglalagay ako ng tubig doon. Iyan ay kahanga-hanga. Kaya, ang unang hakbang patungo sa isang bagong yugto ng buhay ay ang pagkilala na kailangan natin ng isang bagong yugto dahil nagkamali tayo noong namuhay tayo ayon sa ating sariling kasiyahan o sa ating sariling intuition. Once you say, guys, I couldn't do it, I'm not capable anymore. Wala man lang akong lakas para sumulong. Pagkatapos ay dumating ang salita at nagsasabing, tingnan mo, aayusin ko ang iyong buhay. Ibabalik ko ang tren sa Riles. Kaya hindi tinatanggihan ng Diyos ang taong nabigo, nagkamali, nagkasala. Ngunit hinihila niya siya ng may pagmamahal. At sinabi niya, narito gumagawa ako ng bagong bagay. Kapag ang Diyos ay nagtakdang gumawa ng isang bagong bagay, ito ay tiyak, ito ay lubos na naiiba sa nakaraan. Ilang tao ang sumulat sa amin, pumunta sa simbahan, tumawag sa amin na nagsasabi, tingnan mo, narito ako, gusto ko, ngunit ako ay alipin ng alak. Ako ay naalipin ng isang buhay na walang pigil na pakikipagtalik. Ako ay nasa droga. At may sasabihin ako sa iyo, huwag mong isipin, ano ang batang kalye? Isang taong umaasa sa droga tulad ng nakikita natin minsan sa mga litrato ng lungsod ng mga tao sa slums. Minsan sila ay mga klaseng tao. A. Sa itaas ng A, ang mga nawalan ng kahulugan ng buhay ay nawalan ng kaugnayan sa kabutihan ng Diyos. Kaya nasira ang buhay dahil sa alak, dahil sa pag-inom, dahil sa kasiyahan, sa madaling salita, iyong mga bagay na ang mundo. Nag-aalok ito ng panandaliang kasiyahan, ngunit hindi ito walang hanggang kasiyahan, ito ay pansamantala. Si Pablo sa kanyang liham sa mga Hebreo ay nagsasalita tungkol sa panandaliang kasiyahan ng kasalanan. Kaya hindi tinutukoy ng nakaraan kung sino tayo. Ang Panginoon ay nalulugod sa pagpapanumbalik sa mga sumuko, sa pagtanggi sa kanilang sarili, pagpasa ng kanilang krus at pagsunod kay Jesus. Ang bawat kaluluwa ay nangangailangan ng isang ligtas na kapaligiran upang umunlad. At ang kapaligirang ito na dinadala ko sa inyo rito ay tinatawag na biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Walang talata sa Biblia na tumutukoy kung ano ang biyaya. Kaya sinasabi ko sa iyo na ang biyaya ay ang lahat ng nagawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Sinasabi ng Biblia na siya ang kordero, siya ay binalot, siya ang
Pagbabayad sala, kabayaran para sa ating mga kasalanan, lahat ng utang na laban sa atin, binayaran niya. Iginuhit niya tayo sa kanyang sarili. Siya ang naging ganap na Panginoon ng ating buhay. Sinabi ito ni Paul na may napakagandang ekspresyon. Sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At itong buhay na mayroon ako ngayon sa laman, nabubuhay ako sa pananampalataya sa anak ng Diyos. Kaya, hindi pa huli ang lahat para maging kung sino ka. Hindi ka nilikha para maging buntot, sabi ng Biblia, ang ulo. Hindi ito nilikha para tumira sa ilalim, ngunit palaging nasa itaas. Hindi ito nilikha upang mamuhay ng may mga pakikibaka, digmaan, material at mga limitasyon sa pananalapi. Hindi ito ay nilikha para magamit sa pagpapahiram, hindi sa paghiram. Kami ay mga apostol. Ang aking relasyon sa Diyos ay may problema. Hindi isinusulat ng Diyos ang ating buhay sa isang blankong papel na walang problema. Lahat ng hindi nakakakilala kay Jesus na hindi mga sanga ng baging na inihugpong sa tunay na baging alam nila. Sinabi ito ni Jesus, kung wala ako, wala kayong magagawa. Kaya kung wala akong magagawa, kung wala si Jesus, kung nabuhay ako, 21 taon nang wala si Jesus, isipin ang mga bagay na ginawa ko nung sinabi niyang wala siyang magagawa maliban sa pamamagitan niya. Kaya Diyos, isulat mo ang mga pusong napunit. Sinabi ito ni Propeta Joel, putulin mo ang iyong puso. Hindi ang damit, kundi ang puso ang kailangang buksan para magawa ng Diyos ang kanyang gawain. Inaalis niya ang puso sa walang pusong bato, durugin ang pusong bato gamit ang martilyo ng mga salita, pagkatapos ay ilagay sa isang pusong sensitibong laman. Kaya, ang nakaraan sa aking buhay, sa iyong buhay, ay hindi maaaring maging punto ng sanggunian. Hindi ito isang lugar na tirahan, na pagdaanan na natin. Kaya nga ang Diyos ay nag-aalok sa iyo ng bagong simula ngayon. Isang bagong simula sa buhay. Pastor, pero 50, 100, 70, 80 years old na ako. Hindi mahalaga, ginagawa ito ng Diyos. Huwag buksan at ipikit ang iyong mga mata. Sinabi ni Pedro, isang araw parang 1,000 taon. 1,000 taon parang isang araw. Ang kailangan mo ay buksan ang iyong puso sa katotohanan ito at huwag sumuko sa buhay, hindi lamang baybayin ang buhay, ipagpaumanhin ang akademikong pagpapahayag, gaya ng karaniwan nating sinasabi sa ating tradisyon. Kaya paano magsisimula ang mga bagong simula, Apostol? Sa pagkilala na ako ay makasalanan, isinusuko ko ang aking sarili sa harap ng Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid sa aklat ng mga panaghoy ni Jeremias, isa pang propeta, sinabi niya, Kabanata 3, sinabi niya ito, ang mga awa ng Panginoon ang dahilan kung bakit hindi tayo nalilipol, sapagkat ang kanyang mga awa ay walang katapusan bago sila tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Kaya sinasabi nito na ang Diyos ay naawa sa atin, sa ating paghihirap, siya ay may habag. Naawa siya sa paghihirap ng tao. Kapag nakita ng Diyos ang isang tao na nakagapos ng droga o alak, prostitusyon, anuman ito, sa madilim na landas, puno ng kompromiso, paglalasing, kasiyahan, sa madaling salita, gaya ng sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay nakadarama ng awa dahil iyon ang kalagayan ng isang tao na walang Diyos. Kaya't ang mga awa ng Panginoon ay nababago tuwing umaga. Pangako yan. Sila ay na-renew. Ibig sabihin, magsisimula silang muli. Tuwing umaga, pagkagising natin, sinasabi ng Panginoon, tingnan mo, na-renew ko na ito, ginawa ko na itong bago. Binura ang iyong nakaraan at gawing bago ang lahat. Kaya ang pagsisimula muli ay nangangailangan ng pagsuko. Kaya itigil ang pakikipaglaban gamit ang iyong sariling lakas. Magtiwala sa pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon at tagapagligtas, si Hesukristo, ang hindi nagbabagong pag-ibig, ang hindi nagbabagong pag-ibig. Pagkatapos, ang soberanya ng Diyos ay nagsimulang gumabay sa landas ng taong sumuko sa Kanya. Nabigo ka man, nasa alikabok ka man, sa kapighatian, sasabihin ko pa sa iyo,
kung gaano karaming mga tao ang nasa kabilang panig na iniisip lang ay pagpapakamatay, wala pa silang lakas ng loob dahil ang pagpapakamatay ay hindi pumapasok sa kaharian ng langit at sila ay tumingin sa kanilang sarili sa gilid ng lagusan. Madilim, nag-headbutt, nahuhulog at bumabangon. Pagkatapos, soberanya ng Diyos gumabay sa ating hakbang at kanyang awa umalalay sa atin. Kung ikaw na nakikinig ay lubos na nawasak sa iyong buhay. Sa makatuwid, ang pagtanggap ng biyaya ay ang panimulang punto para sa isang bagong panahon ng buhay. Ang bawat araw ay isang bagong kapayapaan na isinulat ng mga awa ng Panginoon. Kaya biyaya, hindi ito ang katapusan. Ang grace ay isang bagong yugto sa kwento ng iyong buhay. At sinasabi ko sa iyo, ang mga renta sa may akda ng buhay. Isinulat na niya itong bagong simula na ginagawa niya ngayon sa unang linggo ng Oktubre 2025. Sabi niya, gagawa ako ng bagong simula. Sumulat siya ng bagong pahina, ang kwento ng iyong buhay. Kilala mo siya hanggang ngayon at alam mo ang nakaraan niya. Hindi mo alam kung ano ang susunod. Ang sinasabi ko sa iyo ay ang mga ito ay magiging magagandang bagay. Nangyari ito sa akin. Maaring mangyari ito sa iyo. Kaya ang bagong bagay ng Diyos, sinasabi ko sa iyo ngayon, ay nangangailangan ng mga hakbang ng pananampalataya. Ano ang sinabi ni Pablo nang sumulat siya sa mga taga-Filipos sa Kabanata 3, mga bersikulo 13 at 14? Sabi niya, mga kapatid, hindi ko itinuturing ang aking sarili na nakamit ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Tingnan mo, mahalaga ito. Isang bagay ang ginagawa ko. At nakalimutan kung ano ang nasa likod, pinipilit ko ang nasa unahan. Alalahanin ang sinabi ng propeta, ang mga bagay ng nakaraan ay hindi na maaaring maging bahagi ng iyong mga nasugatang alaala. Hindi nila kaya. Sinabi niya, ako ay nagpapatuloy patungo sa layunin upang matamo ang gantimpala kung saan tinawag ako ng Diyos sa langit kay Kristo Jesus. At sinabi ko, nakalimutan kung ano ang nasa likod, itinuloy ko. Hindi ka maaring magdala ng kadena ng bilanggo. Iniisip, hindi, sino ang nakakaalam? Hindi, kalimutan ang mga bagay na nasa likod mo at sumulong. Tinuturuan tayo ni Paul na kalimutan. Ang sining ng paglimot ay isang kababalaghan sa buhay ng taong nakamit ito. Sa mga bagay na naiwan, na nagparalisa sa iyo, na nanakit sa iyo, na nagpabaya sa iyo, sa ilalim ng bato magsimula muli. Kaya ngayon, maniwala ka, kumilos ng naayon. Iniiwan ko ang mga bagay sa nakaraan at nagpapatuloy sa mga bagay na naghihintay sa hinaharap. Kaya sa pasulong, kahit na may mga takot at pagkabalisa, kahit na may ilang mga pilat na maaaring nananatili, ang pananampalataya ay nagtutulak sa atin na alisin ang ating mga mata sa nakaraan at tumingin sa gantimpala ng soberanong pagtawag. Ang ibig sabihin ng pagsisimula ay pagpili ng pag-asa kaysa sa mga pagkakamali, kahihiyan at sa nakaraan. Ito ay paniniwalang gagamitin pa rin ng Diyos ang iyong buhay para sa isang bagay na napakahusay, naniniwala ka doon. Kaya ang pananampalataya ay ang lakas ng loob na gawin ang unang hakbang patungo sa isang bagong bagay. Hindi nire-recycle ng Diyos ang mga buhay, binabago niya ang mga ito. Kumuha siya ng sirang plorera at gumawa ng bago. Ang mga tumitingin sa hinaharap ay hindi natitisod sa mga guho ng nakaraan. Hindi nire-recycle ng Diyos ang buhay, binabago niya ang buhay. Ang Diyos ay hindi isang hukom na tinukoy niya ang mga kapintasan. Siya ay isang ama na nag-uunat ng kanyang kamay at inaanyayahan kanya ngayon na isulat ang bagong pahinang ito, ang bagong kwento ng buhay. Kaya't magsabi ng oo sa isang bagong simula, magsabi ng oo sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, magsabi ng oo sa isang maluwalhating bagong panahon ng buhay. At sabihin, Panginoon, ngayon ay tumatanggap ako ng bagong simula sa buhay. Isulat ang aking kwento. Bago sa iyong kahangahangang biyaya, sumusuko ako sa iyo, Panginoon, sumulong ako, naniniwala ako. Kaya't inilagay mo ako sa harap ng isang tao ng Diyos na nagpakita sa kanya ng tamang landas sa buhay. Salamat sa Diyos. Okay, paalala lang, 2 ang contact number namin, 21 siyam, naraan siyam na put isa, 27, 4 na raan, 15 4, which is my WhatsApp number.
Lahat ng makikipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng WhatsApp ay makakatanggap ng tugon. Mayroon kaming numero ng telepono para sa mga kahilingan sa panalangin. 21 Rio de Janeiro, 3,017 kung saan palagi kang makakatagpo ng salita ng aliw, kaaliwan at panalangin sa pamamagitan ng mga obispo ng ating ministeryo. At narito ang unang hakbang na kailangan mong gawin upang mapabilang sa amin. Tuwing linggo sa ganap na 9:00 AM at 5:00 PM, ang Cristo Vive Evangelical Church na isang open-door church, isang simbahang bukas para sa mga nalulungkot. Kung nalulumbay, nababagabag, natakot o nabigo ang taong nagkaroon ng anumang uri ng kaduda-dudang pag-uugali, malugod silang tinatanggap ng ating simbahan. Hindi namin sesyon ng mga tao tulad ng hindi ginawa ni Kristo. At kung sino man ang gumawa niyan ay mali. Nais naming buksan ang mga pintuan ng aming katedral para salubungin ka. Ikaw na nakarinig ng Espiritu Santo na nagsasalita, naintindihan mo. Naway magsimula ang Diyos ng bagong buhay sa iyong buhay ngayon. Kailangang nasa simbahan ka. Ang aming templo, ang aming katedral ay matatagpuan sa Rua Marica 320 sa Campinos Neighborhood, West Zone ng Rio de Janeiro. Ito ang pinakasagradong 10,000 metro kwadrado sa Rio de Janeiro. Dito makikita mo ang isang simbahan na itinayo ni Jesus sa makatuwid ang mga pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa atin. Makakahanap ka ng pastoral na pamumuno. Sa tunay na kahulugan ng salita, makikita mo ang isang altar na hindi isang entablado. Makakahanap ka ng papuri na walang kinalaman sa laman at makakatagpo ka ng isang pamilya, ang pamilya ng Diyos ni Cristo Viva, ang pamilya ng mga tinubos ng Panginoon kung saan mayroong isang espasyo, isang lugar na sa iyo at sa iyong pamilya. Huwag isipin kahit sandali na may solong landas sa karera para sa mga Kristiyano. Kapag tumawag ang Diyos, tumatawag siya sa isang katawan, ang katawan ni Kristo, ang nobya ng Panginoon. Sabi niya, we have to be well-adjusted. At sa katawan ng mga ministeryo ay ginagamit ng Panginoon ang mga apostol, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor at mga guro para pasakdalin ang mga tao upang magkaroon ng magandang pagganap sa paglilingkod at personal na buhay. Halina at makasama kami. Ito ay isang malaking karangalan. Makinig, sinasabi ko sa iyo mula sa kaibuturan ng aking puso, ito ay isang malaking karangalan. Makakasama kita ngayong linggo, 5 PM. Sa linggo ay mayroon tayong prayer reunion sa Lunes, pag-aaral ng Biblia, Martes, Miyerkules, apostoliko at propetikong gabi, Sabado ng kabataan. Mayroon tayong napakalaking gawain doon. Isang simbahan na tinatawag ang sarili nitong simbahan, isang tao na tinatawag ang sarili nitong bayan ng Diyos, isang doktrinang matuwid. Dito maaari kang pumunta kasama ang iyong pamilya, kasama ang iyong mga anak at ialay ang iyong buhay dito. Ang sumuko sa Ama at magsimula ng bagong kabanata na magdadala sa Kanya sa kaluwalhatian at kawalang hanggan. Gusto kong pasalamatan ng mga tao ng simbahan. Si Kristo ay buhay na nagbibigay ng suporta para sa atin na makadalo sa media, sa telebisyon, sa radyo, sa mga satellite at sa international na network. Maraming salamat sa lahat ng gumagawa ng kanilang kooperasyon bilang kanilang serbisyo. Paalam, gusto kong magpasalamat sa Panginoon dahil mayroon akong isang crew sa telebisyon na nakasama ko sa loob ng maraming taon. Sila ay bahagi nito. Nasa backstage sila, ngunit mabisang bahagi sila ng ebanghelisasyon sa Rio, Brazil at sa mundo. Gusto kong pasalamatan ang pamilya Ambrosio, sina Rodrigo at Fabiana Ambrosio, isang magandang mag-asawa, isang pinagpalang pamilya na nagmamay-ari ng Turbomil Supermarket Chain sa Villa Emil Mesquita sa rehiyon ng Baixada Fluminense. Ang mag-asawang ito na pinag-uusapan ko dito tuwing linggo ay mga haligi ng aming ministeryo. Sila ay mga taong nagmamahal sa Diyos, meron silang pangitain sa Diyos, at mayroon silang dakilang atas na ipangaral ang salita na nagbibigay daan sa simbahan na gawin ito bilang kanilang dakilang layunin sa buhay. Magaling! Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos at ipinapadala ang aking pagmamahal at mainit na pagbati sa aking kaibigan na sina Renato Villarino, Claudio at Richard
ang mga may-ari ng zinzane. Palagi akong nagsasalita dito tuwing linggo tungkol sa zinzane, isang kumpanyang binuo sa pananampalataya at hindi nagbabagong mga halaga. Mula sa banal na Biblia, sila ay mga katrabaho ng kaharian. At kailangan kong magpasalamat sa Diyos dahil isang araw, halos 30 taon na ang nakalilipas, pumunta sila sa ating ministeryo at natutunan ang mapagpalayang katotohanan ng ating Panginoong Hesukristo. At sila ay mga katrabaho ng kaharian. Salamat po. Tinatapos na namin ngayon. Tandaan na ngayon, sa alas 9 ng umaga at mamaya sa hapon, sa alas 5 ng hapon, mayroong 2 magagandang pagtitipon. May puwang na sa iyo, ito ang iyong pagtawag, ito ay ang kaharian. Mula sa Diyos hanggang sa iyong buhay, ang Espiritu Santo ang nagsasabing, lumapit ka sa akin. Halika sa akin. Ang landas sa disyerto ay inilatag na. Buhay na ang ilog sa ermo. Ngayon, tunay na mamuhay ng isang makabuluhang buhay. Biyaya at kapayapaan, aking pagmamahal sa lahat mula sa kaibuturan ng aking puso, Apostol Miguel Anjo,